Hello po mga ka-workers, welcome po sa ating channel. So ito naglagay na tayo ng forma ng ating beam po mga ka-workers. So meron ng scaffolding. So yan, malapit na matapos yung ating paglagay ng ating forma. So ito po mga ka-workers, panoorin po natin. So ito po yung ating reverse ng ating beam. So bali dito yung ating cross beam po natin po mga ka-workers. So galing dito sa ating sentro ng ating cross beam. Yung spacing ng ating stirrup is 5 cm. 5 cm kabilaan po. So ayan, bali dito yung ating beam ay lagyan natin ng hollow blocks po mga ka-workers, para sa ating file, para sa ating rafter na roof natin po mga ka-workers. So maglagay tayo dito. So ito yung ating ayan, reverse. So meron tayong nilagay dito na extra bar na cantilever yung ating ginagamit po. So dito. So ayan, bali dito yung pinaka center natin na extra bar dito. Ito yung aming extra bar na nilagay. Extra bar na cantilever natin. So ito yung nagsusupport ng bigat sa itaas po mga ka-workers. So ayan. Buo po yung ating nilagay na supporting bars po. So ayan. So hanggang doon, dito post to post pong ating paglagay ng ating extra bar. So doon. So ayan, binalot na rin natin yung ating kulong mga ka-workers. So meron tayong scaffolding ng ating hanging beam. Ayan, so syempre nilibilan po natin yung ating runner ng ating hanging beam. Ayan, so kita nyo naman po mga ka-workers, yan yung ating cross beam. Yan. Puro hanging beam lang po ito mga ka-workers. So bali, lagyan namin ng file dyan sa taas ng hollow block para sa ating rafter. So ayan. Ayan. Yung sukat dito ng ating hanging beam is 4 meters galing dito sa wall patungo dito sa wall din sa kabila. Ayan, 4 meters pati dito 4 meters din. Yan. So doon. So ito yung ating column, ay babalutin rin natin dyan yung ating column. Ayan. So paglagay din natin ng siding ng ating beam, siyempre nilibilan po natin mga ka-workers at nilagyan natin ng nylon po para straight yung ating forma. At saka hindi tayo mahirapan paglagay ng ating forma kasi mayroon ng nylon. So ayan, nilibilan na natin po. So ayan. So ito yung ating purlins, ay naka-ready na ito para sa ating roof. Ayan. So pinturahan namin ng epoxy primer yan. So ayan po. So sa ilalim naman ng ating beam ay mayroon tayong bracing na nilagay po mga ka-workers sa ating runner para makasigurado tayo na hindi ito kukolapse yung ating beam. Ayan, nilagyan natin ng support brace tayo. Mabuti sana yung kung mayroon tayong GI ay GI lang. Ayan. Kaso wala, kahoy lang po. Ayan, kukulamber lang yung ating ginagawang scaffolding. So ayan, ilagyan natin ng bracing for support sa kanyang beam.
Ayan. Ayan po mga ka-workers, nilagyan namin ng halo yung aming beam natin. So kahit maulan, kailangan nating buhusan yung ating beam kasi hindi pwedeng putulin ito mga ka-workers kasi nakahang itong ating beam mga ka-workers. So ayan. So pagkatapos natin pagbuhos natin ng ating beam ay tatanggalin natin itong mga siding natin mga ka-workers at ilipat natin dun sa wala pang forma. Ayan. Kasi pwede natin putulin sa dyan lang po sa ating may hollow block, huwag lang sa hanging beam. Okay. Ito lang ang pagkahalo. Kami kayo na ako. Ayan, natapos na rin yung ating pagbuhos natin ng ating beam po mga ka-workers. Ayan. At babaklasin natin to yung ating forma na binuhusan natin ngayon para i-transfer natin sa iba naman nating beam natin ni-reverse po mga ka-workers. So yan, ito yung hanging beam namin. Tanggalin namin after 1 week. Yan po yung mga vertical na to, yung nakatayo yung mga vertical. Ito yung lagyan natin ng hollow block. Magpa-file tayo dito kasi bali ito yung ating hawakan ng ating rafter po mga workers para sa ating bubong po. So ayan, mayroon ng mga vertical. So yan, transfer natin to, tanggalin natin to bukas yung ating mga forma natin ng ating siding ng ating beam, tapos i-transfer natin doon sa may beam natin na mani-reverse natin po. Kaya namin pinutol kasi kulangan tayo ng materialis. Yan. So pinutol namin dito sa may hollow block. Dito natin puputulin yung ating buhos. Pero nakaslant yung ating pagputol ng ating buhos po mga ka-workers. Yan. So ayan po. Ayan, tinanggalan natin yung ating siding ng ating beam. Ayan. Kahapon pa yan namin binuhusan. Tapos tinanggal natin ngayon para i-transfer natin yung ating forma sa iba namang part ng ating beam. Yung wala pang forma po. Ayan. So pati yung ating hanging beam, tinanggalin natin yung ating siding para magamit din natin sa iba naman nating part na wala pang siding. So ayan po mga ka-workers. Yung iwan lang po namin yung sa ilalim yung runner kasi isang araw pa to, mga 1 week. Tanggalin namin to lahat dito sa baba yung aming scaffolding. So ayan. So ayan, kahapon pa lang to namin binuhusan. So siding lang muna yung aming tanggalin para magamit namin ng forma.
So meron na nakaabang na para sa electrical natin mga kaworkers. So mabuti magandang panahon rin ngayon. So makatuloy-tuloy kami ng aming trabaho ngayon po mga kaworkers. So ayan, tinanggalan namin mga kaworkers yung ating scaffolding ng ating hanging beam. Ayan. So sa awa ng ating buhay ng Panginoon ay okay naman yung ating tinatrabaho. So ayan. So 1 week pa lang ito mga ka-workers, tinanggalan na natin ng scaffolding yung ating hanging beam. So ayan, straight na straight. So kahit kunti walang bumibigay po mga ka-workers. So tama yung ating pagka-install ng ating mga rebars ng ating top beam natin mga ka-workers. So ayan. So dyan sa itaas yung may mga dowel natin na vertical, yan po ang lagyan natin ng hollow block. Yan. So ubusin namin ito pagtanggal, tapos yung tinanggal natin na forma ay ilagay natin sa iba naman natin na wala pang forma ng ating beam po mga ka-workers. Ubusin natin yan pagtanggal yung mga scaffolding mga ka-workers, yung nakabuhusan na natin ng hanging beam. Yan. Tapos ita-transfer natin doon sa ating porch kasi mag-slab tayo doon po mga ka-workers. Ayan. So ayan, hanggang sa muli, kita-kits po tayo sa susunod naman natin ng video. Thank you for watching and God bless you all.